ako tayo kay Baste Duterte. Naku, ito puro batikos naman itong si Barbilat eh. No? Puro batikos naman ho itong si Barbilat, mga bossing. Bakit to? Ito, dumadali na naman. Nakita na nga ho natin na ang Pangulo ang nangunguna sa pagsugpo po doon sa mga korupsyon, lalong-lalo na dyan sa flood control. Take note, flood control pa lang yan. Ha? Yung dating Pangulo, ilan daw yung flood control na missing? 13,000 kung di ako nagkakamali. 13,900 plus yung missing na flood control ng dating Pangulo. Ngayon, ito si Baste umiiyak, umangaw-ngaw. Parang kayo naman, hindi na kayo nasanay kay Baste, iyakin naman talaga yan. Naghamon ng suntukan kay General Torre, ano ginawa? Ayun, nung pinatulan, lipad sa Davao. Basahin ko binatikos ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganyan naman yun. At simulat sa pool pa lang ho, di ba? Sila nung kanyang tatay. Yung tatay, naging presidente pa yata ng fake news. Hindi ho toda ha. Naging presidente pa yata ng fake news. Bakit to? Akalain mo ba naman magtayo ng entablado? Nung pagkatayo ng entablado, nagsisigaw, bangag ang ating Pangulo. Meron tayong Pangulong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, etc. etc. Anak ng tokwa. Nung hinahanapan po ng ebidensya, wala eh. Ang sabi, wala man akong sinabing ganyan, ma'am. No? Baka patayin ako ni Marcos. Antibiotic man lang po yun. Biglang ganun na. Nahilo ang mga DDS, mga bossy. Hindi ho nila alam kung paano idedepensa ang Pangulo eh. Kasi pinakalat na adik ang Pangulo. Tapos, kinabukasan, wala, binawi naman. Ang gulo. Baka nga ho kakapen-pen ng dating Pangulo. Sabi dito, binatikos ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, binatikos ni Acting Davao City Mayor Sebastian Barbie Duterte. Hindi bagay yung Baste na. Barbie na. Diba? Parang hindi na ho kasi bagay yung Baste, mga kababayan. Barbie na lang. Binatikos ni Acting Davao City Mayor Sebastian Barbie Duterte. Mas bagay. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa issue ng mga ghost flood control project sa bansa at sinabing responsibilidad umano ito ng Pangulo dahil siya ang nasa taas ng chain of command. Ano ginagawa ng Pangulo? Ginagampanan yung kanyang responsibilidad. Hinuhuli, hinahanap, hinahagilap, iniimbestigahan yung mga nagkaroon ng pagkakamali o gumawa ng mga illegal, lalo na dyan sa flood control project na yan, na mga ghost flood control. At eto Baste no? Yung mga flood control naman na yan, aabot, like example, panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, aabot ng 1 taon o aabot ng ilang buwan din yung mga bidding na yan. Tapos uumpisahan, ganito, ganyan. Yung mga completed na naipabalita ngayon, panahon nun ng dating Pangulo yun eh. Panahon ng yatat mo yun eh, o ng tatay mo yun eh. Na ngayon, hinahagilap ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman gagawa ang Pangulo ng proyekto niya. Siya yung nag-asikaso ng ganito, ganyan. Tapos siya yung gumawa ng illegal. Tapos siya magpapaumpisang mag-imbestiga ng ganyan. Hindi gagawin ng yun, ng tao na siya mismo gumawa ng krimen. Hindi. Di ba? Hanggat maaari, ayaw niyang mauungkat, ayaw niyang mapag-uusapan iyon. Hanggat maaari, tahimik. Hindi, ito sa nakikita natin, sino po ang kumakalkal? Pangulo. Naglagay pa, bumuo pa ng site. Sumbong mo sa Pangulo. Di ba? Yung mga residente na naapektuhan nitong mga flood control, na mga nakatenga, etc., etc. Sino ang nag-iimbestiga? Pangulo. Meron bang, nagnakaw ito, no?
Nagnakaw ito, tapos paiimbestigahan ko yung nangyaring nakawan doon. Eh ikaw ang nagnakaw. Pwede ba 'yun? Kadalasan diyan yung mga tahimik at yung ayaw mga maungkat, at kadalasan diyan basta yung mga nagagalit, no, o bumabatiko sa gumagawa ng investigasyon na 'yon, eh baka sila yung may gawa ng illegal. Nagagalit silang investigasyonan kasi baka masama yung pangalan nila doon. Ganun lang yun. Basta, for the past 3 years, he allowed that to happen. So, whose responsibility is that? Karamihan, basta nung sa tatay mo. Di ba? Karamihan nung dating Pangulong Duterte. Ayan nga, papakita ko ho sa inyo, mga bossing, mabilisan. Mabilisan na pagpapakita nung panahon ng dating Pangulong Duterte kung gaano kadami yung nawawala at hinahagilap, at kung gaano kadami yung pera, no, na ginastos daw sa mga flood control project ng dating Pangulong Duterte. Ayan isiniwalat ni Jesus Palsis. Kasama dito ang 51 billion ni Pulong na budget ng Davao, ha. 51 billion yung budget ng Davao ninyo, ha. Tapos ganyan, bulok pa din. Ganyan, binabaha. Ganyan, salasalabit yung mga kuryente. Grabe naman. Uy, Mark, huwag kang ganyan sa mga taga Davao. Mahihina yung mga yan. No? Madaling mapikon yan. Baka ipersona non grata ka niya. Ano naman? Ang tanong, tinanong nyo ba ako kung gusto kong pumunta sa Davao? Di ba? Tinanong nyo ba ako kung naglalaway akong pumunta sa Davao? Hindi. Kung meron akong pamasahe, parehas lang naman ang pamasahe papuntang Hong Kong. Ako ho, Pilipino. Pero mas gugustuhin ko, mas gagastusin ko yung pamasahe ko doon sa walang salasalabat na kuryente. Doon sa hindi bumabaha. Di ba? Siyempre, doon sa may Disneyland o doon sa may Universal Studio. Hong Kong! Kesa naman sa Davao, di ba? Basta wag mo na lang yan. Mahihina yan. Mga nagpe-persona ng grata, mahilig yung mga... di kayo bahala. Wala naman akong plano pumunta dyan. Blood control scam daw ni dating Pangulong Duterte. 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. Tapos ito, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na lang, nakikita at lumalabas. Di po ba, mga kababayan, mga boss chipa mo, sir? Kaya po, ang nagiging pulis nitong mga ito, mga bossing, wala pong iba kundi ang kasalukuyang Pangulo.